Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Mashallah tabarakallah. Muli po ang inyong lingkod, Walid Marlon Feliciano. At pag-usapan natin ngayon na ito, yung ating pinakamagiging topic about sa asin. Ayan. At ilang mga benepisyo. So, direct to the point tayo ngayon. So, umpisa na natin. Bismillah sa ngalan ng Allah, na dapat ang pagbibigkas ng Bismillah ay ating isinasa puso po. So, nagbumula sa ating puso dahil sa kahulugan nito, ito ay nangahulugan ng sangalan ng Allah. Ano? Ibig sabihin, ino-offer natin para kay Allah ang ating na mga ginagawa, sinasabi, ang mga aktibidades. Ano po? So, sa ngalan ng Allah, start na tayo. So, ang asin, no? Ang ating pinaka-topic, ang asin o salt ay mahalaga sa katawan kung tama ang paggamit. May nababanggit ang mga scholar ng Islam patungkol dito, ano? So ito ay kinuhanan nila ng yung pinaka-reference sa Quran. So kabutihan ng asin ayon sa Quran at pananaw ng Islam. So napaka-interesting, no? Pati Quran merong binabanggit patungkol dito sa asin. So sa Quran hindi direktang binanggit ang asin bilang pagkain na may particular na benepisyo. Ngunit binanggit ang dalawang uri ng tubig, maalat at tabang bilang tanda ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, isa sa halimbawa sa Banal na Quran at binabanggit dito na at siya, so tumutukoy tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagpagalaw sa dalawang dagat. Ang isa ay matamis, na ito yung uri ng tubig, at ang sariwa, at ang isa ay sa maalat at mapait. Ayan. So, pinapakita nito ng maalat na tubig na ito may asin ay bahagi ng likas na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na may gamit o kabutihan sa buhay ng tao. No? Mashallah tabarakallah. So, ngayon naman, ito yung ilan sa ating nais na tuklasin ano po patungkol sa research ito, kabutihan ng asin sa katawan, health benefit, no? So ayon to sa mga eksperto na kung tama ang dami, ang asin ay may benepisyo. Dahil unang-una, nagbabalanse ng tubig sa katawan, tumutulong sa tamang hydration at function ng cells. Ano yan? At pangalawa, mahalaga sa nerve at muscles. Ang sodium sa asin ay tumutulong sa nerve signals at nagpapagalaw ng mga muscles. Nakakatulong sa digestion at nakakatulong sa paggawa ng stomach acid para matunaw ang pagkain. Ayan. Then, another point, yung kabutihan ng asin. Kapag halimbawa merong very common mga sakit, na lalo at pagka medyo nababago ang panahon from malamig, nagiging mainit ang panahon, o mainit, nagiging malamig bigla, no? So, ito yung mga possible. Nagkakaroon ng sipon at ubo, ano? So, ito ay ating talagang tested, ano po, talagang ito ay subok na natin sa mahabang taon, no? Ilang taon na ating ginagawa ito. Dahil tunay na sa pamagitan ng asin, ito ay ating natuklasan na talagang very effective. Of course, alam natin yung suub, ano? So, yung suub, talagang traditional way na ating mga ninuno pa, talagang inaasahan na sa kabutihan sa ating kalusugan, no? Kumbaga, talagang, tuklasin natin dito yung research kasi, ang asin ay karaniwang ginagamit sa simpleng lunas, ano? So, salt water gargle, no? Sabihin dito, yung imumumog yung tubig na may asin. Of course, ito dapat maligamgam na temperature. Maghalo ng 1/2 na kutsara ng may asin sa maligamgam na tubig. Ayan. At yung pagmumumog ng 15 to 30 seconds. So, benepisyo, pagka ginawa natin to, nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga ng lalamunan, at nakakapatay ng ilang bakterya, ano po? So sa pamumumog lang is talagang ito na yung alam natin na mga bakterya na namumuhay pagka sa katawan natin. So nakakatulong sa merong sore throat at ubo. Ayan, napakaganda ng asin, ano po? So ito naman, ito yung another type, no? Kung kanina yung pagbumumog ng of course yung sa tubig na maligamgam na may asin,
ito naman, ito yung tinatawag lang salin sa ilong, no? Sabihin naman nito, yung ang tubig na may kaunting asin ay nakakatulong sa paglinis ng sipon sa ilong, no? So may pamamaraan dito, no? Nakakatulong ito sa common cold upang lumuwag ang paghinga, ano? Napakasakit pagka nagkaroon tayo ng ganito, no? Yung mga sintomas na ang sakit ng ulo dahil bumabara na yung sipon sa ilong, no? So napakasakit ng ano yan, ng pakiramdam pagka ganon. So ang sinasabi dito yung steam na may asin, napaka-effective talaga. So ito naman, mainit na tubig na may asin para sa steam o inhalation. So sabihin, talagang pagka ginawa natin yun, yung asin content is nakahalo sa may mainit na tubig at dun sa pinaka-usok niya. So pag inhale natin to, of course, papasok yun sa ating ilong at ito yung magkakaroon ng magandang epekto. So nakakaluwag siya ng halimbawang nakakatulong lumuwag kapag lalo na pag may plema na, ano? So gamitin po natin to, itong mga traditional way, dahil very effective po talaga. So okay, ang ano naman dito, ang isa sa mga research din sa mga eksperto, ang asin o salt ay maaring makatulong laban sa ilang virus dahil ito yung dahilan sa paraan kung paano ito nakakapekto sa kapaligiran ng sa mga microbes at mga sa katawan ng tao. Ito yung number one na sinasabi dito, pinipigilan ang pagdami ng virus, no? So ang asin ay may dahilan na meron siyang ang pagbabanggit dito ay antimicrobial effect na kapag mataas ang alat ng kapaligiran, halimbawa sa yung tinatawag na saline water, no, nagiging mahirap para sa ilang virus at bakterya na mamuhay o dumami, no? Sabihin, pipigilan niya na dumami yung namumuhay pagka nagsisimula na yung mga virus sa ating katawan o bakterya. So napakaganda talaga nung saline solution, tubig yung pag-steam, no? Napakaganda dahil unang-una ang benepisyo nito ay tinatanggal ang virus, bacteria at mucus sa loob ng ilong. Ayan. So pinabababa ang pamamaga ng nasal passages, nakatulong sa sintomas ng sinusitis. At ayun. So okay, ang kasunod natin na i-discuss na ating usual practice talaga ay ginagawa natin kasi nga minsan hindi mo natin nagagawa yung pinaka-steam, pinaka-easy way kasi talaga is kuha tayo ng any oil actually, pero most recommended na oil natin is yung olive oil, yan, virgin olive oil. So mura lang naman yan at saka konti-konti lang yung paggamit, no? So ang gagawin natin sa isang kutsara, so maglagay tayo ng olive oil, then ihalo natin yung asin. Ayan. So, very practice ko na talaga, very tested. Ang gagawin ko, katulad nung sa sinasabi sa number 2 na yung para yung asin is malagay siya sa pinaka nostrils sa ilong, no? So, ginagawa ko, ayan. So, ito may ito mga may oil na siya at ang ginamit nating oil ay ang olive oil at meron na ring asin. So, ito ay pinainit na natin dati pa, no? So pagka ganoon, ang application is ganito para tayong swab test, no? Gaganon. So abot ng ating makakaya, ayan. So ipapalibot natin doon para dumikit yung oil na may asin, ayan. So lalo na pagka magsisimula na yung inyong mga sipon-sipon, So very effective po ito. So kabilaan, ayan. Ayan, mashallah tabarakallah. Ayan. So very tested na talaga to. Sabihin talagang walang kaduda-duda na talagang kapag ginawa nyo to, for how many times lang, katulad nung nakaraang araw, of course dahil nga sa pabago-bago ng panahon at nakakaranas tayo minsan na may mga kasama tayo na may mga pagbububo, tayo ay madali tayong nakahawaan pagka ganon dahil mabilis talaga ang virus, no, na kumapit sa iba pang tao. So ang ginawa ko, sabi nga ng Mario ko, minom ka na ng mga tabletas, pero ito yung aking talagang tested na. So ginawa ko as kumuha ko ng olive oil, any oil actually, kahit mantika pwede pa yan. So pero pinaka most recommended is yung olive oil po dahil gamot naman talaga ang
olive oil. Ito'y nababanggit din sa banal na Quran, ang olive oil, oliba. Ayan. So, hinaluan natin ng amay asin, pinainit natin. Then, itong tinatawag na cotton buds, ito na yung ating ipapang pahid sa ating loob ng ilong. Ayan. So, ang gagawin ng possible noon talaga, yung mga nababara sa ating noo or sa ating ilong, ilalabas po niya yan. So, napakaganda, very effective. So, 2 times ko lang ginawa, talagang kita ko yung effect na talagang inalis yung mga barado, no? So, of course, hindi lang to one time gagawin, at least mga 2 times, 3 times, hanggat nakakaramdam pa kayo na may bara pa. Baga talagang pagka naramdaman nyo na napakaluwag na, so, yung time na yung, of course, i-stop nyo na siya. Ayan. So, of course, sa mga halimbawa na may namumumplema na. So, halimbawa, nandito na, no? Maramdam natin na sa lalamunan na yung tinatawag na pag-ububo. Kasi ang tendency kasi ng ubo, kung bakit tayo inubo, according sa mga doktor, kasi nga, meron nakapasok sa atin na kalaban, no? Maaring virus o bacteria, no? Kaya naman, ang katawan natin, ang response niya is ilalabas niya, nais niya ilabas, kaya umubo tayo ngayon, no? Kasi kumbaga yun yung paraan ng katawan para mailabas niya yung kung ano man yung mali na naipasok sa katawan natin, inuubo natin. So, ngayon, ang practice naman dito, katulad na nabanggitin kanina, is yung yung mainit na tubig o maligamgam, then maglagay ng kalahating kutsarang asin, then tunawin, then imumog yun. So, how many times kung gagawin? So, as much as pwede mo kakayanin mo, no? Dahil ang mangyayari nun, yung mga namumuo na bakterya sa bunganga hanggang sa kaysa sa lalamunan, dahil igagargal mo siya, so, yun na nga, mapipigilan yung pagdami nila at makatulong din yun sa paglabas ng tinatawag na mga kung ano man, so may plema man. Ayan, so ganon. So, of course, inuulit natin, the best way pa rin, yung traditional na very tested din, yung tinatawag na steam, no? Yung suub. Ayan, masarap na barakala. So, maraming salamat po at nawa ay magamit nyo ang technique na to, no, sa ating buhay. Dahil tunay kapag lagi tayong umaasa sa mga tabletas, actually hindi natin alam na titik natin agad ng mga tabletas, hindi nakakabuti na rin sa ating katawan. Pansamantala, tutulungan niya pero yung epekto, side effect is nandoon. So, samantalang pagka gumamit tayo ng natural, no, asin lang, ito ay very safe sa ating kalusugan. Ano po? So, kumbaga, tsatsagaan lang talaga natin. Hindi na kailangan gumastos ng malaki, no? Hindi na kailangan pumunta sa butika. So, andiyan lang ang asin sa loob ng bahay, sa kusina, no? Ang olive oil, o any mantika. So, pwede na rin. Pero the most recommended is olive oil. Ayan. So, sabihin natin ulit, no, ang olive oil, ito'y nababanggit sa banal na Quran at ang patulpo sa asin din, nababanggit niya sa banal na Quran. So, alhamdulillah. Maraming salamat po at nawa po ay nakatulong tayo kahit nasa simpleng bagay. So, Ramadan Mubarak po at sa susunod ay magbabanggit na tayo ng Eid Mubarak! Maraming salamat. Nawa ay tanggapin ng Allah ang ating mga gawain at ang mga nais nating intensyon na kabutihan sa ating kapwa. Allahumma amin.